Mas tumitindi na ang mga ganapan sa kwento na ito nang mag-transform si Kafka sa bago niyang anyo pagkatapos niyang makipag-ayos sa kanyang past self. Anong klaseng kapangyarihan kaya ang dala ng kanyang newfound form na ito? Sa wakas kaya ay sasapat na ito upang tapatan ng pambihirang Daikaiju of the Meriki era? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 121. Kita ang lubos na gulat sa mukha nila Mina, Hoshina at mga tao sa control room ng masilayan ito, habang si Narumi ay napapangisi dahil na-foresee niya na mangyayari ito. Isinigaw ni Kurusu na nagbabago ng shape si Kaiju number 8. Takang-taka siya dito kung anong klaseng waveforms yung nakikita niya dahil neither Kaiju nor human daw ang pinapalabas nito. Isa daw itong totally unknown form. Ipinakita naman sa atin dito ang bagong anyo ni Kafka na ngayon parang may mga mata na ito sa kanyang sungay at tumubo ang kanyang spine sa likod na parang kay Godzilla. Napasigaw din yung isa pang assistant doon na hindi na ma-measure ang fortitude nito, kaya na-realize ni Keiji na nangangahulugan yun na lampas yun ng 10 at imposibleng ma-neutralize na ng kanilang current technology. Napasukan daw nila ang isang domain kung saan ang pag-measure ng fortitudes mismo ay rendered meaningless na dahil ang mere emergence ng mga ito ay nangangahulugan ng katapusan ng human civilization. At hindi lang daw isa, kundi dalawang kaiju ang meron sila ngayon of that nature. Kung kalaban daw nila si number 8 ngayon ay siguradong tostado na ang humanity. Bigla namang nagsorry si Kafka sa mga kasama niya na nagpakuha ng kanilang atensyon. Dinampot niya yung drones na nasa paligid niya at parang isang batang nakasira ng gamit nang sabihin niya na yung shockwaves galing sa kanyang transformation ay nagsanhi ng pagkasira ng dalawang drones na ito. Napatameme siya doon habang yung mga nasa control room ay napatanga at napanganga dahil nakuha niya pang mag-sorry para lang doon habang nasa isang life or death situation na. Nang marinig naman yun ni Mina ay nanlaki ang mga mata niya ng saglit pero di nagtagal ay napangiti siya doon. Pagkatapos, sinampal ni Kafka yung mukha niya upang maibalik ang kanyang composure habang sinasabi na naipon niya yung utang na ito. Seryoso siyang tumindig at tinitigan ng kaiju at dinagdag na sisiguraduhin niya na pagtatrabahuhan niya ang lahat ng ito. Napakomento si Mina na si Kafka nga ang kanilang naririnig dito dahil doon. Napatanong naman si Keiji na pero ano naman yung form na ipinapakita nito ngayon? At ika ni Nogizaka na hindi ito kapareho ng naging berserk siya. Wala daw sinabing data tungkol dito ang 3rd division. Tila nahirapan namang maniwala si Hoshina sa kanyang nasisilayan habang si Kafka ay napakomento sa kanyang isipan na nakikita niya sila. Sumunod nun, ipinakita sa atin ang black substance na nakapalibot kay Kafka sa lapag. Pinoint ni Kafka na ito ay ang mga emotions na walang tigil na lumalabas. Ito ay ang resentment, hatred, regret, at rage ng mga souls sa sumanib sa kanya. Para daw kay number 8, nagsisilbi ang mga ito bilang isang energy source, isang inexhaustible pitch black fuel. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang malakas na aura sa kanyang katawan at nakuha nito yung atensyon ng Daikaiju. Nang pagmasdan siya nito, naramdaman nito ang sandamakmak na samurai na nanggaling sa Meriki era. Nang ma-realize ng halimaw kung ano ito, nagsimula itong tumawa ng malakas na parang isang baliw na nagpataka naman kay Kurusu kung bakit ito iyon ginagawa. Unti-unting natapos ang pagtawa ng Daikaiju at paghinga nito ng malalim ay biglang nag-contract ang muscles nito at nagpalabas din ng napakalakas na aura na bumalot sa buong paligid kasama ang napakaraming presence ng kaiju na dinevour niya throughout the times. Sumunod nun, mabilis itong sumugod papunta kay Kafka kung saan pagkalapit nito ay pinadalhan nito si Kafka ng Superman punch na solidong lumanding sa mukha niya. Sa lakas ng impact ng suntok na yun, nagsaniyo ng pagkawasak ng buong paligid kung saan maski ang buildings ay madaling na-obliterate dahil doon. Napilitan sila Mina, Hoshina at Narumi na harangan ng kanilang katawan dahil sa tumatalsik na debris habang si Nogizaka ay napapagrit ng kanyang ipin sa intensity ng labanan na ito. Napatitig yung halimaw kay Kafka matapos ito umatake. Kung saan itong si Kafka naman ay tila hindi man lang napaatras o nauga sa lakas ng atake nito nang utusan lang ito na pumunta sa transmission tower sa kabilang parte ng lugar dahil madadamay daw yung iba kung mananatili sila doon. Hindi makapaniwala yung Daikaiju dahil dito at nagtaka sa kung paano yun nangyari. Bigla naman itong sinuntok ni Kafka sa muka gamit ang right street na nagpayanig sa mundo nito at sa sobrang lakas nun, madali itong napatalsik sa kalapit na building na nagpawasak doon. Pagkatapos, nagkomento itong si Kafka na mukhang kinakailangan niya nang magsimula habang nilulusin up niya ang kanyang shoulder joints. At ayun na nga, ganito pala kalakas ang bagong anyo ni Kafka. Hindi man lang siya nauga ng kahit kaunti nang tanggapin niya yung suntok ng Daikaiju. Mas malala pa ay napatalsik niya ito gamit lang ang isang right straight.
Itong form na kaya talaga ang tatapos sa nagbabantang panganib na ang Daikaiju of the Merike era? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.